So, may update tayo ngayon doon sa mga OLA agent na kung ano ang mga nangyari sa kanila ngayong araw na ito. Sa totoo lang, nakakalungkot mang isipin pero talagang mababaon sila ng gusto o talagang matutuluyan sila kapag hindi nila naibigay yung piyansang ipinataw ng korte sa kanila. Nakakalungkot lang isipin na hindi mababayaran basta-basta yung piyansang iginawad dito sa mga OLA agent na na-raid ng huli. Alright, bago tayo magsimula sa ating tatalakaying video ay paki-follow po yung aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So update tayo doon sa ginawa kong video kahapon na kung saan meron nga raw lumalabas ng mga chismax na pinalaya na raw, pinakawalan, no? At binayaran daw ng 60k bawat isang agent, ha. Balita lang 'yon. Okay, maniniwala. Dito sa akin legit. Legit ang sasabihin ko sa inyo. Ito galing mismo sa balita. Pinatawan ng piyansa ang bawat isang OLA agent ng halagang 250,000 pesos para sa kanilang pansamantalang paglaya. Pag binayaran nila 'yon, kung kaya mabayaran, ganun katindi yung binigay na piyansa ng korte, ha. Hindi biro yung 250,000 dahil sa dami ng kaso. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kayong mga OLA agent dyan, nandyan pa rin sa mga pinagkatrabaho ninyo, mga OLA company, mag-isip na kayo. Dahil oras na hindi nila mabayaran yon, may inquest talaga yung mga yan. At maghihintay na sila na ilipat sa kung saan sila dapat ibagsak dahil sa bigat ng mga kasong isinampa sa kanila. Yan nga sinasabi ko. Tamo, anong sabi ng kanilang employer? Anong ginawa ng employer nila nung may-ari ng company ng OLA na yan? Babayaran lang daw ay ang kalahati. Yun ang sabi sa balita. Kalahati sa employer, kalahati doon sa mga agent na nasa kulungan ngayon. At ngayon nakagitin yung mga yan sa may Pasay, no? Sa may Paok detainee nila. Meron silang dyan. Hindi pa naman actually kulungan yun eh. Parang detainee lang siya na isang kwarto na malaki. O isang establishment na, o isang floor. Ganun po yung detainee doon. Hindi katulad doon sa mga ibang kulungan na may sama-sama ng ibang mga may kaso na talaga mabibigat din. Hindi pa ganun yun. Kasi i-inquest pa yan. Kasi pag hindi pa nakabayad yan, hindi nakapagpiyansa yan, maghihiring yan kung kailan na ililipat yan. Ganun. Kasi syempre, kahit paano, binibigyan pa rin na pagkakataon makagawa ng paraan yung mga pamilya o yung mga kaanak nito, mga OLA agent na makagawa ng para makapagpiyansa. Nakakalungkot lang isipin na yung mga magulang ng mga OLA agent ngayon nag-uumiyak, nagmamakaawa. Kung mapanood niyo yung balita, kung mapapanood niyo yung balita ngayon, nagmamakaawa sa labas na hindi man do kriminal yung kanilang mga anak. Mas marami pa raw kriminal sa labas na nakakalaya. Kaya ito ngayon ang tanong, sana bigyan ng leksyon. Kaya nga, pinasok nila yan eh. Yan, dapat sa simula pa lang, nung pumasok sila sa unang araw, nakita na nila yung mga script ng mga harassments na ginagawa nitong mga pinapasukan nilang kumpanya. Sana umalis na sila doon pa lang. Para sa akin, ha, common sense na lang yun. Kasi kung makikita ko meron ganong klase ng sistema, hindi magandang sistema yung kanilang kumpanya, ako aalis na ako eh. Kakabahan na ako ron. Kung gano'n yung nakikita ko, kung gano'n yung makikita kong ginagawa nilang pamamaraan ng kanilang trabaho. Di po ba? Katulad nga, saan kayo kukuha ng kamay ng Diyos? Kahit kaliwa, kahit kanan, hindi kayo babagsakan ng kahit 20 mil, hirap ng utang ngayon. Alam nyo, ang hirap ng buhay ngayon, di po ba? Kaya nga, paalala lang sa mga OLA agent na patuloy pa rin kayo nangaharas. May kasunod pang mga raid na mangyayari. Kaya, it's better to think twice. Umalis na kayo. Mas mabuti nang iligtas nyo sarili nyo kasi biruin mo, ibigyan lang sila kalahati. 130 pa yung bibigay nila o 125,000 pa ang nakakalapin nila pera. Ang hirap makulong. Naranasan ko makulong ng mga isang araw nga lang yung pagkakakulong ko rin sa narid ako eh. Totoo lang, ang hirap. Biruin mo, kayo, sama-sama kayo, walang mga CR doon. May CR man, isang maliit lang na parang harang lang yun. Tapos isang bowl lang yun. Tapos kung sino-sino mga kabuti na sa amin, kami mga magkakatrabaho, magkakasama. Paano kung nasama na kayo doon sa mga ibang mga
nasa bilangguan, nasa may isang kubol, kung tawagin, sa oblo. Di po ba? Kaya, maghanap kayo, please lang. Huwag nyo nang ituloy. Huwag na kayo magpakabayani dyan sa mga kumpanya pinapasukan nyo. Na ngayon, yung mga amo nyo, hindi mahagilap. Tanging mga abogado lamang, ng mga nung kumpanya nung ula na yan, yung maharap sa kanila. Pero yung amo, hindi pa rin. Hindi pa rin maharap, babayaran lang daw. Kalahati. O, di ba? Ang laking kawalan yung 100,000. Na idadagdag mo para lang sa pansamantalang paglaya mo. Kasi magtutuloy-tuloy pa yan. Pansamantala lang yun, ha? Hindi pa yan talaga makakalaya ka. Kasi pag nagpiyansa ka at may dumating na hearing session sa korte, babalik pa rin kayo ron. Excuse me. Babalik kayo ron para umattend. Kapag hindi kayo umattend, talagang babagsakan kayo ng warrant of arrest na nagtatago na kayo. Mas bibigat yung kaso. Mas lalaki yung babayaran nyo kapag nahuli ulit kayo. Baka nga di na kayo bigyan ng bail kapag hindi pa kayo umattend ng hearing. Dahil hindi biro yung kaso pinapataw sa inyo. Data privacy, grave threats, coercion, ano ba yun? Yung mga kung ano-ano mga klaseng mga kaso na mabibigat criminal case eh. Hindi katulad yung mga nangutang lang. Civil case lang ipapataw doon. Usaping civil. Pag akyat sa small claims, wala na, mag-uusap lang kayo. Samantalang kayo mga uli agent dyan, na nagpapakabayani dahil sa komisyon, kayo magbabayad ng pagdurusa. Pamilya nyo, isipin nyo, imbis na kumikita kayo na maayos, kasama nyo yung pamilya nyo, ano sana? Gagastusin nyo pa yun. Gagastos din kayo sa hearing. Kung kukuha man kayo ng abogado, yung abogado ng kumpanya ang hahawak sa inyo. Yun ang mangyayari ron. Kasi may abogado naman doon na mahawak sa mga uli agent eh. At umapila pa nga yung mga agent. Yung mga agent doon, yung mga agent na, tsaka yung attorney nila, umapila pa raw, nababaan sa kalahati. Kasi nga walang ibabayad yung pamilya. Eh hindi pinagbigyan ng korte. Di sorry sila ngayon. Kaya mag-isip kayo bilang kapwa Pilipino. Ako nahahabag din ako sa mga sitwasyon nyo ngayon. Bilang mga kababayan, mag-isip na kayo. To sa mga ula victims naman, tuloy nyo. Kung gusto nyo talagang ituloy yung laban para magkaroon ng ideya kung ano yung mga mararanasan nila sa loob. Ang hirap. Asan ng kalayaan. Imbis na nandito kayo, tamasa sa katiwasayan ng inyong buhay kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Diba? Ang sarap nung nasa labas. Ang sarap nung nasa feeling ng mga mahal nyo sa buhay. Nung wala kang iniisip na problema. Dahil lang sa halaga ng komisyon na nakukuha nyo dyan. O ngayon, yung nakuha nyo sahod dyan ng mga uli agent, ng mga nakulong ngayon, yung mga na-raid ngayon. Yung kinita nila, wala na. Kamot ulo pa yung mga magulang nila. Yung isa pa nga, yung isang magulang umiyak na dahil yung anak niya umiiyak na raw. Dahil bukas, i-inquest na yan. Kapag bababa na yan kung kailan sila ililipat talaga sa BGMP. Yan, kasi talaga sa kulungan na. Diba? Mas mahirap yan pag nasa kulungan na kayo. Ibang tao na kasama nyo. Pag sa loob nun, sa oblok, hindi basta-basta may mayor na yun. Pag wala kayo na ibibigay dyan sa loob, sa totoo lang ito experience lang sa sarili kong kapamilya. Pag wala na ibibigay dyan sa oblok, sa mayor, sila ang utusan. Sila yung alipin. Sila yung pinaglilinis ng mga CR. Ang tulugan mo, hindi ka basta-basta makakatulog. Talagang alipinin ka pag walang dumadalaw sa'yo. Kaya wala ka maibigay kapag kailangan ng mga mayor. Yung tawag na butaw o something. May mga butaw-butaw yan sa loob, ha? Pero hindi ako yung nakulong, ha? Kamag-anak ko, kapamilya ko talaga yon. Legit. Kinuwento lang sa amin kung ano yung nasa loob. Kaya mahirap sa loob. Ako naranasan ko 1 beses, 2 beses. Pero isang buong araw lang yung pagkakakulong ko. Pero okay naman yung kulungan namin. Hindi naman ganun kalala. So yun nga, paalala lang sa mga OLA agent na. At para na naman sa mga biktima ng OLA. Kung gusto niyo dagdagan yung kaso niya, pumunta pa kayo sa PAOK. Sa Pasay. Doon yata ang nila ngayon. Ang main office. Eh, dalhin nyo na yung mga ebidensya ninyo kung gusto nyo tuluyan talaga yung mga yan. So sana, nakapag-update ako sa inyo ng medyo mahalagang balita at pakipollow na lang po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Marami pong salamat at hanggang sa muli.